Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB. Oras ngunyan da alas 7:40 nin pagkaaga. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang atugang marahay na aga po sa Kabus, eribaran po kita digdi sa laog na programa sa pangaran kan regular host kan na programang Radyo Banat, si Kabinji Rivera. Mga tugang kita po ang temporaryo mag-iribanan. Ako po si Jonel Cuba. Good morning po, yaon sa Engineering Department kay Banat dyan. Siyempre si Sir Stephen Pavis Asinman, Chief Engineer Ariel Camarote. Sa luwas ang sa tuwing mga pagiriba, pagpaabot po ni mga impormasyon na mga barata. Mga tugang marahay na aga, Lunes ngunyan, and seribot-sibot ngunyan, sa tuya po nga mga kababayan na lalong-lalo na katatapos pa sa naman na siginibo pong eleksyon. So ito pong mga nakatukaw sa pwesto ngunyan na medyo nagkadaraog, nagpipreparar na po kan sa inda pong mga gamit na ito turn over duman po sa mga incoming na mga opisyal sa mga burbanwaan asin man syudad mga tugang. So yan na pinagagigibo na na nagkapira niya itong mga opisyal sida po pinagaswerte kada nakalis na eleksyon. Ito po mga gamit, mga records, iyan po pinag-prepare na para i-turn over sa incoming na opisyal sa indang mga lugar. Mga tugang, siring ka na mga nainot na mga nahihiling niya to sa parte po ka na pamilya Villafuerte. Mga tugang, digdi po si Congressman na Elry Villafuerte, si Governor Luigi Villafuerte, asin man po mga tugang, si Governor o si Congressman Migs Villafuerte, paragos na po anda sa indang pagtrabaho. Dagos-dagos na ang pagtrabaho. Ngunyan, igwa na po ni na good news na naman na pinagtao sa tuya, sa tuya pong incoming governor na si Congressman Elry Villafuerte. Iniyo po ang problema dyan po sa baha sa lugar kanda Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Sa pahayag mga tugang ni Congressman Elry Villafuerte na iyo po ang masunod na gobernador kan probinsya kan Camarines Sur po niyan sa June 30. Ang construction na mga tugang, ang construction ka na Viaduct San Fernando to Milaor Maharlika Highway, iniyo po mga tugang mapuon dyan po sa Baraka Bridge 1, asin matapos dyan po sa Milaor Naga Boundary. Phase 1 ka ni mga tugang, kabali na po sa budget, para po sa 2025. So digdi sa Viaduct mga tugang kanda San Fernando to Milaor Maharlika Highway. So phase 1, sabi po ni Governor Elry Villafuerte, nakaiba na po sa 2025 national budget. Poon kan trabaho pupunan dyan sa Baraka Bridge, matapos po dyan sa parte mismo kan Milaor Naga Boundary. Gusto sabihin na pag Milaor na Naga Boundary, ini mga tugang, dyan yan sa may lugar ka na Mabulo. O dyan yung Kabusuka na boundary baga dyan. So dyan matapos ining nasambit ng proyektong ini. So iniyo po ipinaglaban ni Congressman Elry Villafuerte sa Kongreso, sa kani Congressman Migs Villafuerte, mga tugang,
na makabali sa pinag-aapod na 2025 national budget. And ang magayon na bareta, digdi po, inaprobaran po kan Congress, inaprobaran ni President Bongbong Marcos, so kabali na po mga tugang, ang budget na ini, ngunya na taon. And mapuon na po ang patrabaho tanganing resolveran, ang baha po dyan sa party mismo, sa party mismo, kan Banwaan kan San Fernando Camarines Sur. Iyan po, ang budget na yan, maire-release yan na mga tugang, pagtukaw ni Governor Elry Villapuerte bilang gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur, automatic po, automatic na po yan, i-release na ang budget, tanganing mapuunan na po ang patrabaho. Tasindaman talaga ang naghagad kani. Si Congressman Elry Villapuerte, Congressman Migs, and Governor Luigi Villapuerte, sindaman talaga ang naghagad kani sa party mismo, kan presidente asin sa DBM, sa Congress, nangani po na marelisan ni na pondo, may include, maibali po sa budget para po sa 2025. So, digdi, mga tugang, ipinaglaban ini ni Congressman Elry Villapuerte, kan mag-aramang Villapuerte, ang budget asin na biyadak project para po ang tubig, itong tubig dyan na mga tugang, taaram tabagaan na San Fernando, perming pinagababaha sa kaan Milaor. Ining biyadak project mga tugang, para ang tubig baha, daina po maulang, asin digdi po, daina magdyan pa sa parte kan tinampo. Tapag nagkakaigwa po ni na bagyo, asin na makusog na oran, ang tubig yaon sa tinampo dyan po sa parte kan San Fernando, asin na sa parte kan Milaor, namumroblema itong mga bihikulo. Lalong-lalo na itong mga pampasayrong bihikulo, dai po nakakaagi, uli kan na baha. So ngunyan, iniyo pong biyadak project, iyo na po ini ang solusyon para dai na po ang tubig dai na magkaigwa na dyan po sa tinampo, para dire-diretso po ang tinampo, o dire-diretso ang mga bihikulo na makakaagi sa nasambit ng lugar. Ang solusyon mga tugang duman sa mga flood-prone areas sa highway, dapat po na biyadak mga tugang. Elevated ang tinampo para dagos-dagos ang flow kan tubig. Dai nai-stack sa tinampo, dai nai-stack sa sarong lugar, dire-diretso lang po ang bulos kan tubig. Ini po, itinutulak na gibuon sa mga bako lang dyan sa San Fernando, bako lang sa Milaor, kaya lang nainot na napaluwasan in budget ang San Fernando asin na Milaor mga tugang, tagrabi ang solusyon dyan, kinakaipuan, madalian. Namati tabaga kan na maglamasa, mga tugang itong bagyong si Christine, grabe po ang mismo na baha dyan po sa lugar na yan kan San Fernando asin na Milaor porsyon. Although duman sa ibang mga lugar, iyuman, pero kan mga nakaaging mga bagyo, apwera kan na Christine, permi po ning namamati. Perming namamati mga tugang. Pero ngunyan, tatawa na po yan na solusyon. Tatawa na nina solusyon. Ang solusyon na mapadapit po sa flood-prone na areas sa highway, dapat biyadak elevated road, padagos dagos po ang tubig baha. So iyan po mga tugang, pinaglakaw, lakaw day pinunduhan ninda Congressman na Elry Villapuerte, ni Congressman na Migs Villapuerte, pati naman ni Governor Luigi Villapuerte. Kaya digdi, magayon na bareta, kapag tukaw tulos sa mga tugang, kaniyo po ni Congressman na
El Rey Villafuerte bilang gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur, gigibuan na tulos ni na solusyon ini, papatrabaho na tulos ini po, tayo po ni tinulak na gibuon sa mga lulaying areas, asin na flood prone areas sa 2nd District, asin man dyan po sa may lugar kan Andaya Highway na dapat gibuon para mapakaray ang tinampo asin na daipermi nararaot mga tugang. And digdi, dire-diretsuan na flow, may bagyo man, mag-uran man, mga tugang, dire-diretsuan dalagan kan mga bihikulo. Asin ang tubig talagang maula na dumampo sa drainage and duman na mga tugang sa salog bako sa tinampo mai-stack ang tubig. Tanangyari po yan kung ihilingunta ka nakalis na bagyong Christine pirang simana, inabot ba ganin na simana, ito pong mga bihikulo na dai po mga tugang nakakaagi dyan, ninulit na baha sa parte kan San Fernando, baha po sa parte mismo kanda lugar kanda banwaan ni na Milaor Camarines Sur. Kaya nagsakit kadtong maray anda mga motorista dahil nakakaagi kadakol na mga stranded na mga bus, mga stranded na mga pega apod nyato na mga truck, alagad iningunya mga tugang papatrabaho na saro ini sa mga mayor na mga proyekto ngunya na taon nagigibuon po ni Governor El Rey Villafuerte, ni Congressman Luigi Villafuerte, asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Ang mag-arama, iyo po ang nagtatarabang-tabang tanganing matawan na dakulang solusyon. Iniyo po nga problemang ini, digdi po sa satuyang lugar. Haloy na po dekada na problema, iniyo po mga tugang baha dyan sa San Fernando. Pero digdi po nagkonsulta iniyo po mga tugang si Congressman El Rey Villafuerte, Governor Luigi Villafuerte, si Congressman Migs sa mga mauurag na arkitekto, mga arkitek asin mga engineer, kung ano na dapat nagibuhon dyan po sa Maya, San Fernando and Milaor para po masolusyonan ang baha. And digdi po mga tugang sa pahayag asin sa nahiling na pwedeng solusyon kanda mga arkitekto na pinagakonsulta mga tugang asin man kan mga engineer kabali na po ang DPWH, iyo po mga tugang na digdi magkaigwa po kana pinagaapod na viaduct dyan po sa parte mismo kanda San Fernando Camarines Sur. Para po digdi mas si tubig dai na po magparaaragi dyan sa parte o dai na maistak dyan po sa tinampo. Dakulang bagay ini. Dakulang bagay ini mapuon na po tulos ang proyekto takaiba na po ini sa budget para po sa taon na 2025. Approve na iyan. Yaon na iyan sa GAA, approve na iyan kan Congress, approve naman ni President Bongbong Marcos, approve naman kan DPWH sa mga tugang. So ang DPWH iyo po ang mapatrabaho. Ang naghanap ni na pundo mga tugang, ang naglakaw tanganing matawan ni na pundo tulos ini para matsolusyonan tulos, iyo po ang mag-aramang Villafuerte sa paagi po ni Congressman El Rey Villafuerte, ni Governor Luigi Villafuerte, asin ni Governor o ni Congressman Migs Villafuerte. Sabi ko nga ni, pagkatapos kan eleksyon na mga tugang, trabaho tulos iniyo po nga mga Villafuerte. Trabaho tulos sa Congressman El Rey, Congressman Migs, and Governor Luigi Villafuerte. And ito mga problema, inahanapan na tulos nin solusyon. Sige na tulos ang pakiulay na sa Presidente, pakiulay sa DPWH, sa Department of Budget na ma-release
ana pundo. Ini po kaya gigibun tulos inita aram mo ngunyan madali na naman ang panahon ka na tag-uran. Ano po? Madali na naman ang panahon kan tag-uran. Maski por pa no magkaigwanin na solusyon. Ano? Magkaigwanin na solusyon mapuunan na ang trabaho. Ano po? Kung iniyo po abutunin na panahonin na tag-uran na ana trabaho, siyempre mapipinjinti aloy pa man. O day pa man yan matatapos sa sarong kuso, day man tulos yan matatapos. Ano po? Di na puunan mo na maski puro pa no maiinaan na itong tubig. Diyan po sa parte mismo ka na tinampo. Ano? Maiinaan na. Kaya digdi padagos po mga tugang pakiulay na pakiulay napakarayo na tulos ini kan na DPWH. Ano po? Ini yung nasambit ng bagay. Tutukan na tulos kan na DPWH. Dahil na pagparapaluyon pa, ninulit na panahon na naman na tag-uran. Pag panahon ng tag-uran ang nagsasapo, iniyo pong mga bako man lang mga taga-Camarines Sur. Bako man lang mga taga-Camarines Sur, kundi maging ibang mga lugar na napaprakasar na pagbiyahe. Kaya gusto po ni Governor Elry Villaporte mapuunan tulos po ang patrabaho. Matawan tulos nin solusyon ang mga flood-prone areas sa highway na dapat po biyada ka elevated road para po dagos-dagos ang dalagan kan tubig baha dai may istak sa parte kan na tinampo. Pag dai na istak sa tinampo, maski may magparauran pa yan, maski makusugan oran, dai magkakaiguanin na problema. Dire-diretso ang dalagan po kan ang dalagan na mga tugang kan bikulo, maski itong sa tuya mismong mga para-deliver ka na mga goods, mga prutas, mga frozen na mga sira, asin manda, iniyo pong mga dilata, so day maaabala. Pati ang ekonomiya, day maaabala mga tugang. So aram ba ganyato na pag nag-uran-uran sa may lugar kan Milaor, sa Fernando, problematic ang pag-agi kan mga bihikulo, urog na itong mga saradita. So gusto ninda, tayao na po, nai-include na tulo sa budget para sa 2025, puunan na po ang patrabaho. Sunguarin yan mapuon ang patrabaho mga tugang. Ang patrabaho kaya na pupunin yan pag-asumir sa pwesto ni Congressman Elry Villaporte bilang bagong gobernador ka na probinsya ka na Camarines Sur mga tugang. So dyan yan mapuon. O dai pa man po nga ni nagtutukaw, dai pa nagtutukaw mga tugang, pinagtatrabaho na. Pigigibuan na ni na paagi, dai pinag-uuntukan. Iniyo pong problema. Tayo man talaga yan ang gusto ta. Dapat ang problema digdi po sa satuyan lugar, igwatulos ni na solusyon. So ang gusto ni Congressman Elry Villaporte, ni Governor Luigi Villaporte, asin ni Congressman Mix Villaporte mga tugang, itong problema na na-encounter kan mga nakalis na mga taon, matawan na po ni na solusyon. Matawan na ni na matawan na po mga tugang nin solusyon na dai na po mangyari pa itong nangyayari digdi po sa mga lugar na ini. Magayon po baga mga tugang na sarong leader niya to na napili, dai pa man nagtutukaw sa pwesto, naggigibo na, nagtatrabaho na, itong mga problema gusto na tulos na tawanan ni na solusyon. So iyan ang mga leader na dabako pong mga pabaya, na maaasahan malalauman and may ginigibo, pinapailing sa parte mismo ka na publiko. Pinapailing sa publiko. Ining San Fernando, haloy-haloy na ning problema dyan. Alagad day natatawanin na atensyon ka na mga nagtukaw na mga leader ka na banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Pero digdi, ninulitan San Fernando sakop, ninulitan San Fernando sakop kan probinsya ng Camarines Sur and kaalyado man kan Timuan Kamsur an matukaw na alkalde po dyan mga tugang. So inot na pong tatawan ni na solusyon.
kada gobyerno provincial kan Camarines Sur. Sumagayon na dakulang bagay po ini yung dakulang bagay po ini na maipapatrabaho tulos tinampo po dyan sa may lugar kan San Fernando Camarines Sur asin man po sa party mismo kan Banwaan kan Milaor. Apwera kayan isusurudod na dyan na mga tugang ining Rinconada area tanagbabaha man baga dyan sa Rinconada area pero ini nga ni natatawan na ni na solusyon ngunyan dyan po baga sa may party kan na Batulik sa Kabuy Lake sa may party mismo kanda Bulalik pinagibuan ng tinampo and flood control ni Congressman Migs Villapuerte. Kaya dire-diretso na yan. Dire-diretso na yan. Ang importante, digdi po, nakaiba na, naka-incorporate na sa pundo kana national budget for 2025. Iniyo pong patrabaho dyan po sa party mismo kan Banwaan kan San Fernando and Milaor area. So, maray, tanagiro tulos an sa tuya pong gobernador and an sa tuya pong congressman. Bueno, mga tugang duman sa mga kababayan makakaulay tangon yan si Attorney Maiko Julia ana Comelec degdi po sa siyudad ka na Naga. Attorney, good morning po tabi sir. Good morning po. Apo, Sa BBS po. Apo, Attorney, napaapod po kami sa Saindo taga Aramon mi lang po. Attorney, ano po itong mga nagserbinyato na mga Board of Election Teller, digdi po sa Laog Naga, itong mga paratukdo, ano po yan tabi sir, na itauna itong sa indang honorarium po tabi sir? Apo, ang gawin na po ang sa ng relasyon ng ilang semana po para po pambayad po diman sa mga teacher po na nag-serve sa election. Oo. So, ngunyan pa lang na semana po, ngunyan pa lang. Ay po, may naman kami 15 days to pay pagka after election, dapat mabayaran na gabos within 15 days according po yun naman sa extra law. I see. Oo. Pera po ang marireceive ka ng mga paratukdo po tabi, Sir Attorney? Opo, naman po sa chairman, 12,000, naman po sa fourth third member, 11,000, doon po sa support staff, 8,000 po. 8,000. So, paano po pag-receive ninda? Ano po, madyan sa office po tabi nindo tabi, Attorney? Ay po sa office meet. Tapos itong pa kaming other venue nga, naman kami sa Robinson para at least more comfortable. Tapos pagabang naghahalap tabang nagtataon ng bayan. Dyan na pala na bako na itong itatao naman sa mga sa indang principal o supervisor. So, bako itatao sa DepEd kundi sinda na mismo ang makuha sa opisina nindo po tabi, Attorney. Ay po, personal po ang itong payment sa honorarium. I see. Oo. Attorney, may nagluwas kaya na impormasyon na pwede po daw madagdaganin na 1,000 pa na itong mga EB kana nagtalikod na eleksyon. Ano po yan igwa na kamo ning impormasyon po tabi kayan tabi, Attorney? Sa pa lang sa social media ko pa lang nabasa. Pero kung marima po yan kung may karagdagan po, para tunin lang itong i-download sa account ng SDO ang additional po. Itatama po yan sa mga nag-serve sa election. Opo, pero mayo pa man ni na abiso sa Saindo sa party po kan national office or regional office. May pa po, di pa man na may additional. Pero mata po yan memo sa MOYA na kung may additional, i-download yun sa account mo tapos i-distribute yan sa mga teacher. Opo. Pera po ang naging pera po sa tuya mga EB po digdi sa Naga tabi, Attorney. Bali 435. 435. So gabos yan na hali man lang digdi sa Naga. Ano po tabi, sir? Majority po Naga, tapos ibang pong dikit na nasa nagtatagda sa DepEd Kamsur. Attorney, digdi po sa Laugad Siyudad Canaga, may nakaabot po tabi sa Saindo na mga reklamo po kanakalis na eleksyon po tabi, Attorney. Itong kang eleksyon, siyempre itong mga vote buying na
reklamo. Tapos, siyempre, ito na yung ng problem katong election day man, may na malfunction na machine, tulo po yan. Pero padala kita ning ito bagang contingency machine, replacement machine, nakaboto naman po, Gabos. Opo, ito pong sinasabi mong reklamo mapadapit sa vote buying, ano po ito, itong reklamong ito, pinag-file po tabi sa opisina nindo tabi, attorney? Verbal man lang ito, verbal, tapos conduct lang kami ng investigation. Laban sa mga reklamo. Sumayo man po na nag-file talaga, ano po? May man po nag-file ng itong formal complaint sa mo. Ito kay mga vote buying complaints, pwede man imbisa mo file, pwede sa province, pwede sa region, pwede sa Manila. Kaya kung may mga nag-file po sa other offices, dahil naman nag-agi sa MUYA. I see. Attorney, digdi po sa may mga nag-file na po na itao na sa saindo kadtong sa indang mga itong mga sa indang gastos po tabi, attorney. Sosi po. Sosi. Ano po? Action Statement Contribution Expenditure. Iyo po. May ano po, iguanan nakapag-sumiter po tabi sa saindo tabi, attorney. Sa ngunyan, may nag-inquire pa lang naman sa mga forms na kapan i-submit. Ito pala bang mga forms na i-submit sa Sworn Statement Contribution and Expenditure, pwede po yung ma-download sa COMELEC website para po pag-submit. Hanggang June 11 man po ang submission kang SOSE. So ngunyan na mayo pa man po nakakasumiter sa indo, ano po? May pa man po nagka-submit ng sa mga SOSE. Opo. Oo. Attorney, ano po, dagos po talaga tabi, sir, ang eleksyon sa bulan kan Disyembre para po sa barangay po tabi, sir? Para sa COMELEC, ma-prepare po kami dyan sa election na barangay. May schedule back ng December 1. Pero aram naman po may nakapasar na sa Senado itong postponement ng election. Pero for signature pa man kang presidente. Alatin nila po, basta kami sa COMELEC, prepared man kami sa December election. Preparado ka mo. Sungwarin po mapon kaya na siyempre pag tinalaan na napit sa kanda eleksyon sa Disyembre, magkakaigwa na naman yung bagong registration kyan para sa mga botante. Sungwarin po ang pagpuan po tabi kyan, attorney. Ano po, igwagat ng schedule, July 1 to 11. Ayan po, ang registration sa SK and barangay tumaparista po. Garo madaliun, July 1 to 11, unsing aldaw lang. Po, sir, medyo wali po talaga siya. Sabing suod na kaya tayong December election na kita. Kaya ito lang po kasi COMELEC, Manila. Pero siguro pag, halimbawa, ma-postpone din karang bulan election o ma-postpone man, madagdag na po yung registration date. Pero garo data abuton ken itong target ta kayan digdi kunda madadagos taon sing aldaw lang po tabi, attorney. Po, medyo alipot nga ni talagang period to register. So, ano po ang pangapudan ta kayan na duman sa mga kababayan ta, lalong-lalo na sa mga newly voters, newly registrant tabi, attorney? Po, siyempre po, para po makaboto po kita, ang inimbitahan po ang gabos, 15 to 17 years old sa SK, 18 years old above, sa July 1 to 11. Ma-resume na po nila kita kan sa itong voters registration in preparation po sa December 1, 2025, barangay SK election. Opo. Attorney, may nag-aapot digdi, tapos na da si eleksyon, ano na po da mangyayari kadto mga ECM na yaon po digdi sa Naga? Sa mga ECM po. Opo. For pick up na po yan, tigalat na lang muna sa mga sila, for pick up na, kung ano na yung katong F2 forwarder, ibabalik na po yan naman sa planta sa Laguna. Sa Laguna. Duman isasaray. Po, pero pagkaalam ko, magkukaan mo ganyan kang mirror systems dahil inarkalama lang itong mga makina. Si mga mga ballot boxes ta po tabi. Si mga ballot boxes po nasa custody na kan Treasurer's Office. Iyaw na sa kan na Treasurer's Office. So iyan po nguarin man yung planong kuunon yan na ano po hanggang mag-eleksyon niya lang po talaga yan dyan.
Ay po ang ano po kaya ang sa batas ang treasurer po ang custodian ka mga ballot boxes. Siya po ang matago ng mga ballot boxes. I see. Attorney, pag-arog po kaniyo, dyan po sa Saindo, mayo man naiproklama na, mayo man po nag-object, ano po, mayo man nag-file ni na petition na duman po sa mga nanggarana, ano po? Ay, man po, naman po nag-filing protesta. Very good. Apo, maging naman successful man sa election sa Naga City. I see, oo. So talagang dire-diretso. So si mga nagralaban digdi siguro maharalat na lang kanda otro eleksyon tamay maning petition na pinagfile. Ano po? Ay po. 3 years after 3 years naman gitari ang lalaban. Okay. Attorney, salamat. Salamat po tabi sir. Yung maling yung mga inquiries. Salamat po na maray. Ay, mapasalamat ako sa gabas ng katabang kang COMELEC, sa nakagang eleksyon, si DepEd, other government agency, PNP, tapos mo media. Salamat po talagang successful and matay mo po ang election sa Naga City. Opo. Thank you very much sir. Maray na aga po. Apo, salamat po. Okay, si Attorney Noriel man pati sa ko. Si Attorney Michael ang COMELEC officer ka na Siyudad Canaga. Ano po? So si mga paratukdo pala anda ngunyam pa lang digdi sa laog kan na Siyudad Canaga pero duman sa party po kan na probinsya kan Camarines Sur kan na nakalis na simana naga-release na mga tugang after lang kan na eleksyon one day release tulo sinda ano kadtong sa indang mga honorarium pero digdi po sa laog Canaga ngunya na kaya si mga paratukdo na nag-serve po ng mga EB, election board, mga tugang kana nakalis na eleksyon, kamo makakareceive naman po kadtong sa indong mga honorarium. Pero itong nag-aapot, tamay nagluwas ng mga bareta na madadagdagan po danin na 1K, 1,000 pesos. Ito po mga nagsarbing mga EB, mayo pa po daiyan na nakakaabot sa sainda. Sa social media pa lang yan mga tugang. Ano? So, mayo pa pong nakakaabot sa parte mismo kan na opisina kan COMELEC, digdi po sa Laog kan Naga and sa parte kan na Bicol region. So, kung igwaman po dani na additional na 1K, marireceive man girari ang kadtong mga paratukdo maski nainot na kamong nabayadan arog sa probinsya, may mga nainot na pong nakakuha. Si iba, day pa man naaabot, maiwas mo magkakadakulan na mga banwaan sa probinsya kan Camarines Sur, ikadakol pating teacher na nag serve bilang mga EB. So day man yan na mapapadali-dali tulos ang pag-release kan na pundo kaya na pinapaapod man. Halimbawa nga, digdi sa pili, sigabos na mga teacher nga sa pili, iyo ang re-releasean ta, kaibanan nga na teacher sa Milaor, teacher nga digdi San Fernando, araw kaya na, iyan na re-releasean na. So, ano to man yan mga tugang, pig kakaagman niya sa parte mismo kan pag sararo-saro. Pag sararo-saro kan COMELEC, tanganing digdi po, day mag-suro-suan. Ta sa opisina pa lang kan COMELEC mismo, kaya lang iba nakikiulay kung sa inabinyo. Arog digdi sa Laog kan Naga, makikiulay sinda sa sarong department store, sa sarong mall, digdi po sa Laog kan Naga, tanganing medyo mahiwas ta sadit-sadit kaya ang opisina kan COMELEC, digdi po sa Laog kan Naga. Pero iniyo po sinisigurado kan Commission de Election COMELEC kan sabi ninda kung susunod doon, ito po mga tugang date of calendar kan eleksyon para po sa barangay, dagos an eleksyon sa bulan kan Disyembre 2025. And may mga petition na pinagpa-file po sa parte mismo kan House of Representative nahagad na kung mapipili maiuktaba ang eleksyon asin gibon sa masunod na taon para po sa barangay and iski eleksyon. Kaya lang dai pa man po approve mga tugang, dai pa po approve ito, kaya ang COMELEC kung nahahaputon po iyo mismo ang Commission de Election, sinda po naninindugan duman sa lay, duman mismo
sa nainot ng peryodo na ipinapako po mga tugang an eleksyon kan na barangay sa maabot pong bulan kan na Disyembre 2025. Kaya nagpipreparar an komisyon na di eleksyon an preparasyon ninda para po duman sa pagpaparehistro kan mga newly na mga botantes sa mga tugang. Sinasabi July 1 and July 11 guro kuyan niyo. Sabi ko nga ni hali po to na maray ini. Ano daw hali po to na peryodo, ano daw mangyari talaga mga tugang na madagos na eleksyon o dae. Sumadepende iyan. Ano po, madepende iyan. Pero an iba man duman sa mga pabor arog kan ibang mga yaon po sa Congress pabor na palawigon gibon ni na tulong taon ta iyuman kay iyan anyaon sa parte mismo kan konstitusyon sinusugo na digdi po na mga barangay official yaon pati sa local government code sinusugo na an barangay official tulong taon an sa indang termino. Sumayo pa manin pag-imienda kaya na mga tugang day pa man yang pinag-iimiendahan. Kaya nagtutubod an mga congressman ta na dapat tulong taon talaga na magtukaw sa pwesto an mga ilihidong opisyal. Ako nga niya, dapat kung tulong taon talaga di tulong taon mayo manin problema yan. Ano po? An iba man apwera kadtong tulong taon gusto ninda palawigon termino kaniyo pong mga ilihidong mga opisyal sa barangay asin sa iski nina 4 o 5 taon. Gusto man na palawigon yan mga tugang. Sumadepende iyan sa parte mismo kan Congress. Asin madepende man yan sa satuyang mga kababayan kung ining mga tugang yato ng mga opisyal sa barangay na mayong naginibo, mayo ni na ipiling na nahaman na proyekto kung ikakaagpaninda sa parte mismo kan posisyon iniyo pong mga barangay official. Kaya itong mga barangay official dyan na mayo ni naginibo kung madadagos ang eleksyon sa Disyembre ay turutagilid sa inda mismong karera sa batalya kan na politika. Tadig di ba sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, ang mga kababayan ta, habo kan na mga mayo ni na nagiginibo. Ang gusto kan mga kababayan ta, as official ka, igwa ka, nin naitabang sa parte mismo kan na mga constituentes, sa parte mismo kan mga namamanuan. So iyan ang gusto kan sa tuya pong mga kababayan. Kaya masakit-sakit ini para po duman sa mga kababayan ta lalong-lalo na mga tugang dyan po sa may mga barangay captain, si mga SK Federation officer, iyan na mga tugang masakit-sakit ni kung mayo kanina naipailing na prueba, magayon na programa, asin na i-implementar na mga proyekto, tagilid ang dalagan mo kani. Kung madadagos, anda bulan kan Disyembre ngunyan. Perang bulan na lang yan. Perang bulan na lang mga tugang, eleksyon na naman. Sumadepende man iyan sa pagtukaw kan na bagong kongreso. Madepende man kung digdi po mga tugang mababago ang dalagan kan eleksyon, pitsa kan eleksyon, peryodo kan eleksyon sa mga barangay official asin man iski official. Sumadepende iyan sa mga mabagong komposisyon kan komposisyon kan kongreso kung papaburaninda na magkaigwanin extension sa parte mismo kan pagtukaw kaniyo pong mga barangay asin na iski eleksyon. So iyan po mga tugang duman po sa mga kababayan ta, basado po iyan sa parte kan pahayag ni Attorney Maiko Julia na nakaulay ta. Bueno, mga tugang, mabuwalta kami pagkatapos lang po nin pagirumdum. Sa umaga,
isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ano mga tugang nga para dagos kita digdi po sa laog ka na programa nga Radyo Banat. Diyan sa parte mismo ka na Banwaan ka na San Fernando Camarines Sur. Darda ko lang kantidad po dyan na nakuha. Na recover ka na mga miyembros ka na Philippine National Police dyan po sa Banwaan ka na San Fernando. Sa pinagibong drug bypass operation na mga tugang kan sudma alas 11:30 na pagkaudto anda mga miyembros kan Philippine National Police sa panginginot po kan Regional Police Drug Enforcement Unit 5 asin man siyempre kaibanan anda Municipal Drug Enforcement Unit kan San Fernando Camarines Sur pati naman anda Provincial Investigation Unit o Intelligence Unit kan PNP Provincial Office nagsararo pong puwersa sararo and puwersa tangani pong isagibuninda an sarong drug bypass operation dyan po sa barangay kanda Grijalbo San Fernando Camarines Sur. Alas 11:30 po yan na pagkaaga na nagresulta po mga tugang kan pagkakada ko pa kaniyo pong si alias Alex. Si alias Alex, saro pong 38 anyos, Mayo agom, soltero ini, asin iniyo po, dayo digdi po sa parte kan na Banwaan kan San Fernando o sa probinsya kan na Camarines Sur. Ini tagaduman po sa 2979 Santo Niño sa siyudad kan na Pasay. Palibasa ini yung tawong ini mga tugang, ano po, darakulaon anda bulyum kan shabu o droga nasa iya pong papabakal iniyo po mainit na sa matakan mga autoridad duman po sa Metro Manila lalong-lalo na sa Pasay so naghahanap siya ni na lugar ano po tanganing makaiwas dire-diretso ana sa iya mismong negosyo ni na droga iniyo po na naghahanap ni na lugar na pwedeng makapabakal kan mga droga and napili niya and Banwaan ka na San Fernando Camarines Sur. So nakipag-transaksyon siya sa pulis, sarong pulis. Ta sa pagtubod niya, ngaya maray nga duman sa parte mismo kan Bicol, maray digdi sa satuyang lugar, bako nga akong bistado, so bako pa nga mainit sa mga autoridad, pwede pa nga akong makapagpabakal duman, anin dakulang bulyum kan na droga. So nakipag-transaksyon ini sa parte po kan sarong pusher buyer na sarong miyembros kan na PNP. And nagkasurundo sinda, na dyan po sa may lugar kan Grijalbo, San Fernando Camarines Sur, magbarakalan kan droga. So alas 11:30 kan sudma, yaon na suspect duman po sa lugar, ali pa ini duman sa Pasay. So digdi po pinag-contact niya itong buyer. Dahil niya aram na ito pala na buyer sarong miyembros kan na pulis. So digdi nagbarakalan nin sarong pidasong transparent plastic sachet iyan na mga tugang sa kantidad na 500 pesos asin may nagkapirang pidaso nin budol money asin dyan po nagbarakalan nagre-rebayan nin item. So pagkapasa ay tinao sa autoridad itong shabu na pinagabakal, itinao man ka na autoridad itong bypass money kay banan itong budol money duman na pinagpusasan ang suspect. Nakuha kan mga autoridad iyo ang tulong pidaso na pinagtutubudan and iyo po may laog ni na shabu tulong pidasong plastic asin nabawi itong budol money saka ito pong bypass money na kantidad 500 pesos sa kasarong cellphone na iyo ang ginagamit kan suspect
sa iyang transaksyon ni na pagpapabakal ni na Shabu. Kan timbangon na kan mga autoridad iniyo pong item na na-recover digdi po sa suspect uminabot sa timbang na 200 gramos 200 gramos sa mga tugang, and iniyo po igwanin na street value na nagkakantidad 1,360,000 pesos. Dakulaon na mga tugangan kantidad 1,360,000 pesos ang kantidad kan droga na nakumpiskar kan na mga autoridad. Sa bagay, iniisip garo kan na suspect, iyo man lang iya, mabiyahing niya ko duman sa Bicol, sa Kamsur, sa Naga, sa San Fernando, dakul-dakulong ko na ang dadarahon. Kaya ang daradara kani sa pagtubod niya, bako siyang mainit digdi, day siya bistado, day siya madadakop digdi, nagdara ni na kantidad ni na Shabu na 1,360,000 pesos. 1.3 million pesos ang kantidad mga tugang. Maray na lang nga ni ta digdi po madali marikas ang mga autoridad. Marikas po si mga miyembros kan na PNP sa pag-respondi sa pagdakop sa nasambit ng suspetsado takundai maipapabakal. Iniyo digdi po may babariwas iyan, bako lang dyan sa San Fernando, baka sa mga pagtaraid na lugar. So happy na naman ang mga paratyungki digdi po sa laog ka na sa tuyang lugar. Kaya digdi si mga paratyungki si mga parasyabu nabawas-bawasan. Tiriti ka po sindangon yan. Kaniyo pong items kan supply kan na droga digdi po sa Camarines Sur, urog na sa parte po kan na siyudad kan na Naga dyan sa San Fernando, tanadakop itong pusher nakumpiskar kan mga autoridad si daradara kani na Shabu. Yun yan na masakit mga tugang takun na ilusot iyan dahil nakumpiskar kan mga autoridad, kadakol na naman ang mga kababayan ta na digdi po mga tugang magkakakarapay magkakararaot ang mga payo sa paggamit kan Shabu. Ngunyan kaya in demand ngunyan ana Shabu nagbabiyarahin ni na Shabu pasiriring digdi sa Bicol ta mapipirak ang tao pa, makakwarta pa ang tao ngunyan ta makakwarta ang tao igwapa ni na tada kadtong kaagi pa sa nang eleksyon na mga tugang si mga nagkabarakal kan sa tuya pong mga kababayan na sumay kwarta pa, si mga paratyungki igwanin pambakal. Kaya madali pag nag-order duman sa mga pusher arog duman sa Metro Manila, madali ay may kwarta pa ngayon ta katatapos pa sa nangyaykan eleksyon jarakpat pa ngayon nabiyahe tulos digdi. Iniyo pong suspect, pasalamat kita tanadakop kan mga autoridad, nakakulong na ngunyan. Nakakulong na ngunyan dyan po sa Banwaan kan San Fernando. Baka ngunyan nga ni, isampa na kaso laban na sa nasambit ng suspetsado, i-inquest na ini, kana mga autoridad sa Provincial Prosecutor's Office, kana probinsya kan na Camarines Sur, tanganing dagos na namasangatan po nin magkakanigong kaso. Dahil pati ni makakapagpiyansa, dahil ni makaka-avail kadtong itinatao kan na korte na mga tugang na pwede sindang paluwason kan korte. Dahil ni dahil ni mga tugang makaka-avail nin parol ana nasambit ng suspetsado ta dakulao na maray ana kantidad kana Shabu na daradara niya digdi po sa Banwaan kana San Fernando, Camarines Sur. Kadakol pa ana nahihilig sa droga sa tao kana kampanya kada sa tuya pong mga autoridad. Kaya kada akol pa baga nagsusuporta
kay Duterte ang sabi ken na mga kababayan ta mas maray pangayakan na panahon ni Duterte ta na puro pundo nga si druga. Kaya lang may mga may mga lapses man si iba and igwa man nagrereklamo ng mga kababayan ta. Binarawian ni na buhay. Pagkatapos kan panahon ni Duterte medyo nagralaylo si mga yaon sa likod kan na druga nagpurundo pagkatapos kasi term na mayagpag baralik urog mahon na naman although di ay man nagpapabayaan mga autoridad sa pag laban kontra sa droga pero mga kababayan ta itong mga naglaylokan panahon balik ngunya na mga tugang sa operasyon kanya illegal na droga kaya maray maraot man itong panahon ni Duterte maray maraot man na mga tugang si pagtukaw ni Duterte asin si kampanya kani laban po sa illegal na droga. Para mga tugang igwara kita nin 35 minutos makalis na po alas 8 nin na pagkaaga padagos-dagos kita digdi po sa laog kan na programa. Ini anda saro sa mga yun na impormasyon na mga tugang ini anda saro sa mga yun na impormasyon kung saan digdi mga tugang ipinagpapahayag ni Congressman El Rey Villafuerte na kumpirmado na po digdi po mga tugang na magkakaigwa kaniyo pong dakulang kantidad digdi po sa tuyang lugar nin mga investment lalong-lalo na po pag-abot mga tugang digdi po sa pinag-aapod niyato na mga solar energy hindi yung pong mga pinag-aapod niya itong mga solar energy mga tugang. Digdi po, ang sabi po, bilyones na kantidad po na ma-generate na investment digdi po sa laog ka na probinsya kan Camarines Sur and iniyo po mataunin na kadakul-dakul na oportunidad para po sa trabaho asin na income kana probinsya kana Camarines Sur iniyo pong pinag-aapod na 500 megawatts offshore 500 megawatt offshore na proyekto na may budget po mga tugang ang budget kani 1.5 US dollar 1.5 billion US dollar sa kantidad kan piso nag-aabot po ni sa 90 billion peso iniyo pong construction kana megawatt offshore kana nisip ratsa mga tugang ansaro pa apuera kayan igwa pa nin saro na nagkakantidad 3 billion pesos 3 billion bakong pesos 3 billion US dollar sa kantidad kan na 3 billion US dollar iniyo po nagkakantidad nin 180 billion 180 billion pesos na offshore wind energy project na ipapatindog po kana Copenhagen mga tugang na iniyo po mangyayari dyan po sa parte mismo kana San Miguel Bay sa San Miguel Bay pariyo po ining pinag-apod na mega offshore mga tugang iniyo po dyan man sa parte kan na banwaan kan na Kalabanga pagkatapos iniyo pong 180 billion offshore wind energy project kan Copenhagen dyan man girarin sa San Miguel Bay mga tugang and project sabi po ni Governor El Rey Villafuerte iniyo po madali na nga marealisar madali na po ana pagpuon kana nasambit na pong proyekto ana patrabaho iniyo po ma-generate ini ni na kadagdagan na elektrisidad mga tugang and iniyo po
pwedeng magbarato an pabakal kan na kuryente oras na maitap ini sa parte po kan na kooperatiba kan na kasorekudos o sa inpaman na mga electric kooperativa digdi. An kagayunan kani, sabi po mga tugang ni Congressman Governor-elect Elry Villafuerte, mapuon na po, ma-start na. Taan sabi niya, ongoing and to start soon in Camarines Sur. So mapuon na ini, lalong madaling panahon mga tugang, mapuon na ang construction kani. Now, pag nagpuon na ang construction kani, makrear ini nin kadakol na mga oportunidad na trabaho. Makrear ini and digdi po pag nag-operate so medyo hali pa man yan, tamapuon pa lang ang construction Pero pag nag-operate ini pag nag-operar na nasambit na pong iniyo pong wind energy saka offshore energy, dyan po mga tugang sa parte mismo kanda banwaan ka na Calabanga, Camarines Sur, sigurado po na magkakaigwanin revenue, dagdag na income po para po sa probinsya kan Camarines Sur, dagdag na income sa lokal na gobyerno kan banwaan kan Calabanga, and dagdag na income para po sa barangay kanda Sabang Sabang sa kaitong iba pang barangay na abuton diyan sa parte mismo kanda diyan po sa parte mismo kanda San Miguel Bay. O dakula bagang oportunidad ana arog po kayan 500 megawatts sa mga tugang so dakula na ni ang sabi nga ni kan kasorekudos pag nakakaulay ta iniyo po mga tugang si Mr. Bukay dakulang bagay ngayon sigurado ngayang may share pag abot dyan sa supply kan kuryente ang kasorekudos and ang kagayunan nga kayan ta dapat pag na-realisar ngayon madadagdagan ang supply ta sa parte kan elektrisidad dahil lang kita madepende duman sa pinagkukuanan tang supply dahil na madepende taigwananin sa diri nga makukuanan and mabarato na ang dalagan ka na kuryente. So iyan padagos malata nagkaigwa na po nin na pag-uurulay sa Congressman Elry Villafuerte pagkatapos iniyo pong management kang Nisip Rats Energy sa kainin na green energy auction na mga tugang nagkaigwa na nin na pag-uurulay sabi ko nga ni dahil palang mga tugang naaloy si eleksyon pero nagtatrabaho na. Kaya nga ni ipinagapaluwas, sinabi ni Congressman Elry Villafuerte na madali na ngaya. Madali na nga puunan iniyo pong proyektong ini. Ining onshore as in offshore wind energy project dyan po sa parte ka na San Miguel Bay. Apwera kayan, apwera kayan na labo-labo ang patrabaho kan na wind energy project dyan po sa may parte kan na Tangkong Baka dyan po sa banwaan kan na Libmanan. Ini ang maiinot ko na tanaga po na si patrabaho kaya ni ini yung dyan po sa may lugar kan na San Miguel Bay mapuon pa sana mapuon pa sana ang patrabaho mga tugang base sa pag-uurulay kan na maneamento kan Nipsikrats saka po mga tugang ni Congressman Elry Villafuerte, Governor Luigi Villafuerte and Congressman Migs Villafuerte. So iniyo pong dyan po sa may wind energy plan dyan po sa parte mismo kan Tangkong Baka sa Libmanan iniyo po padagos-dagos na ang konstruksyon. Padagos-dagos na and digdi po mga tugang mas maiinot iyan. Mabibiyayaan kayan kadakul-dakul man. Kadakul-dakul man ang mabibiyayaan kayan
and sharing kan na dyan po sa party mismo kan na banwaan kan na Kalabanga, ang lokal na gobyerno kan na banwaan kan Libmanan, ang mga barangay na sakop kani magkakaigwaman na income plus ang gobyerno provincial ka na Camarines Sur. So dakulang bagay ini, may income ka na, may kadagdagan ka pa na source ni na enerhiya. So ini ang mga proyekto na pinagkakasibutan ngunyan kada pamilya Villafuerte digdi po sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. So baka lamang pag natapos yan may ibitaran ta na itong permi magkakaigwanin na brownout, may sadiri na kita ning source nin energy. So maiibitaran ta na po yan na pagkakaigwanin na brownout digdi po sa satuyang lugar. Magayon ang mga programa na maihiling ta na digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur sa pagtukaw mga tugang, sa pagtukaw ni Governor Elry Villafuerte bilang gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur. Mamamatian ta na po yan. Mamamatian ta na po yan mga programang iyan. Sa baha, sa kuryente, pagkatapos iba pang mga programa. Kabali na dyan ang programa sa salud and programa mga tugang sa parte kan edukasyon. Yun ang mga mayor na mga programa na tatawanin na tutok ngunyan kan administrasyon po ni Governor Elry Villafuerte digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Tinatrabaho na mga tugang and may mga pag-uurulay na and igwananin peryodo kan pagpuon po kan construction kaniyo pong mga solar power digdi po sa satuyang lugar. Mga iniyo po mga bilyones na dolyar ang kantidad ka na mga proyektong iyan. Pero kadakol mga tugang gusto kan mga project na yan digdi po sa Bicol region, pero digdi po mga tugang mas pinagmaray kaniyo pong mga kumpanya, mga korporasyon na mga dayuhan na digdi po darahon sa parte mismo kan na probinsya kan na Camarines Sur, ninulita nagtutubod sinda mga tugang na kun digdi sa Camarines Sur itutugdok an sa indang mga bilyones pesos na project na mga solar energy mga tugang, sigurado na iniyo po ana magiging marhay. Ninulitan nahiling ninda an marhay na pagpapadalagan kan gobyerno digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Kaya sa kadakul-dakul na mga lugar, kadakul-dakul na mga probinsya sa parte kan na Bicol asin mga pagtaraid na lugar, mas napili po ninda. Mas napili ninda ang probinsya kan Camarines Sur, ninulita dakula ang pagtubod ninda. Dakula ang pagtubod ninda sa administrasyon, sa pag-administrar kan mga Villafuerte digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Kaya mas minaray ninda na digdi po darawon ang sa indang mga negosyo. Tapag kung ihilingon mo kaya pag-aabot sa negosyo, sa pag-aabot sa mga kapital mga tugang, anda disposal kan na pundo kan gobyerno provincial kan Camarines Sur, sinasabi kan gobyerno, sinasabi kan PSA, sinasabi kan Department of Budget, sinasabi kan LGU na maray saka kan COA, sinasabi kan COA na maray ang disposal kan na kwarta kan gobyerno provincial kan Camarines Sur asin yaon sa tama. Yaon sa tama ana paggagastos kani. Iyan sa paagi po kan administrasyon kan mga Villafuerte. Kaya ang mga negosyante man mas gusto ninda na magbugtak kan sa inda mga negosyo digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, ninuli kan na maray na pag-administrar kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa paagi po kan mga Villafuerte. And nahihiling ninda na digdi po mga tugang pag ibinugtak ninda ang negosyo digdi mapapatama. And iyan sa paagi kan suporta kan gobyerno lokal
gobyerno probinsyal sa Camarines Sur. So dakulaan na tiwala kan mga negosyante degdi po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Kaya kung ilingon mo baga, mas dakul na mga negosyo and naglalaog digdi po sa probinsya ang nag-i-invest kan sa indang mga kapital digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur kung ikukumpara mo sa ibang mga probinsya kan Bicol. Kung ikukumpara mo sa nagkapirang mga probinsya kan Bicol o probinsya kan Albay, gusto ninda na magkaigwa kaniyo pong mga pinag-aapod niya itong wind farm, wind energy, mga tugang offshore energy, alagad mayo nin mga negosyante na nag-i-invest duman sa indang lugar. Pero digdi sa probinsya kan Camarines Sur, nainot na. Nainot na. Last year pa mga tugang, kaya nga ni dyan sa may partibismo, kan banwaan kan limanan, labo-labo na ang construction. And ining dyan onshore, saka offshore energy, dyan po sa may San Miguel Bay, mga tugang, tapos na po itong study. Tapos na si pinagigibong pag-aadal and digdi po, mga tugang, $180 billion ang ibubugtak na budget dyan po. And ngunyan, madali na po, ngunyan na taon, pwedeng puunan na po ang nasambit ng project. So arog po kayan, may pag-uurulay na, last week, nagkaigwa na naman yung pag-uurulay. Sabi ko nga ni po, pagkatapos tulos, eleksyon, trabaho tulos ang mga Villafuerte, ginigibuan tulos ni na mga paagi, kinakaulay tulos si mga dapat na kaulayon. O dakulaon na investment ini sa probinsya kan Camarines Sur, da ipinapabayaan kan mga Villafuerte, tangani pong madaradigdi, tanganing dagdag kita, dagdag revenue, dagdag nin trabaho, oportunidad para po sa satuyang mga kababayan. So arog po kayan, kasigasig sa pagdarani na mga proyekto, asin day pagpapabaya ka na mga nakatalaan na mga proyekto digdi po sa probinsya ka na Camarines Sur. So laom kita mga tugang, preparar si mga may mga skill dyan. Tapag puon na naman ka na trabaho ka ni, dyan po sa parte ka na San Miguel Bay, dakol na naman ang ikukul up. Dakol na naman ang mga trabaho po, ang mga trabador, mga empleyado, ang kinakaipuan, digdi po sa nasambit ng bagay. Pagtukaw pa kanima, pagibo pa, baka mapuunan na ang hospital, dyan po sa parte mismo, and dyan po mga tugang sa parte mismo, kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Kaulay na, mga tugang last year pa, sagkod nyo yan, padagos-dagos ang pag-uurulay, ninda Governor Luigi Villafuerte sa kaitong investor, negosyante na mabugtak po nin hospital sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Dakulang oportunidad din bako lang sa mga taga dyan sa banwaan kan pili, kundi sa mga pagtaraid na mga banwaan. Dakula po na hospital, ang ibubugtak dyan sa parte mismo kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. So mahihiling ta po yan. Engon yan pala nga ni, kung hihiling mo, ang Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur, magayon na mga tugang ang kamurugtakan. Apuera kayan pagbugtak dyan kan hospital, apuera po kan pagbugtak, construction kan hospital na igwana ni negosyante, ang nakikiulay, magkakaigwa pa dyan ni mall. May mga kaulay naman po mga tugang, mga Villafuerte na may mabugtak pa dyan in mall sa parte kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Apuera kayan, yaon po iniyo pong housing unit. May mga paharong, dyan po sa parte mismo kan Kapitolyo Provincial na padagos po mga tugang napig tatapos. Padagos na pinagtatapos. Kaya si mga mayo ni na harong
maayo nin mga maiistaran mga tugang iyan pag nahaman yan pwede ka mo mag-apply sa party po kan na pag-ibig o kundaiman dyan sa National Housing Authority. O dyan po pwede mag-apply tanganing magkaigwa kamo nin harung dyan po sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. O pirang kuyan na pirang unit na po na ipatapos po dyan. May award na nga ni mga tugang. Ano po? May award na si Inot na pong natapos na unit. Pwede na itong okuparon. Pwede na itong i-award sa mga tugang yato na magiging beneficiaryo kaniyo pong paharong na ini. Na pagibo po mga tugang kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur sa paagi po ninda Governor Luigi Villafuerte, Congressman Elry Villafuerte, asin man ni Congressman Migs Villafuerte. An mag-arama, nagtatarabang-tabang po, nagtatarabang-tabang po sa paghanap ni na proyekto. Nagtatarabang-tabang sa mga programa na itinutulod digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Kaya bakong dipisil, suro-surumpay an na tubo, bakong dipisil ta sinda-sinda mismo nagtatarabang-tabang mga tugang para po maipursige an mga proyekto, an mga programa digdi po sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. So iyan na naihiling po niya to sa paagi kana ngunyan pa lang paghiro na kaniyo po nga mag-arama. Kaya maihiling ta an probinsya kan na Camarines Sur sa mga masurunod na mga bulan, mga taon, kadakol po nin mga proyekto and gigiribon digdi haharamanon na mga tugang and ipapatrabaho. Haros magsasarabay-sabay yan ta may mga budget na may mga budget na mga tugang dahil na madidipisilan sa paghanap ni na budget ta iguanan ni na mga kapartner na mga private investor, mga private na mga kapitalista ang gobyerno provincial kan na Camarines Sur. Kaya bakong dipisil po ang paghaman kanasambit na nga mga proyekto na daisa na pinag-aasa po sa gobyerno nasyonal. O apera kayan, igwaman nin mga project na digdi po piglalakaw sinda tangani po mga tugang na matawanin pundo kan gobyerno nasyonal. O arog na lang kaninga dyan po sa San Fernando na digdi po ipapatrabaho mga tugang antinampo sa kaanda mismo na flood control para dai na po mga tugang magkaigwanin pagbaba sa nasambit na nga lugar. So iyan iyon na yan ang mga pinagtatrabaho ngunyan kanda mga Villafuerte. Kaya mahihiling mo sa mga masurunod na mga aldaw mga tugang kadakol an matatauanin na trabaho digdi. Kadakol po ni na mga proyekto an ikukonstruct digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur sa panginginot kan na mga sa administrasyon kan mga Villafuerte. Sulauman ta na po yan. Taiyan po nakakalendaryo na araw kan sinabi mi sa Saindo Kasbago na iniyo po gabos pupuruunan ngunyan pong taon sa pagtukaw tulos ni Gobernador Elry Villafuerte bilang gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur. So dai po kita mabasol kung taano ta tinawan tagiraray nin pagkakataon na maging gobernador kan probinsya kan Camarines Sur si Governor Elry Villafuerte nin huli po tamaigus sa paghanap po kan mga proyekto sa pag-implementar kan mga programa na papakinabangan po kan gabos bako lang taga Camarines Sur kundi kan gabos na mga namamanwaan na nagaagi digdi po naglalaog sa probinsya kan Camarines Sur. Pero inabot na naman kaya kami nin oras nin pamamaaram digdi po sa laog kan na programa mga tugang sa pangaran kan regular host kan na programa yaon dyan si Kabinji Rivera,
sa programa nga Radyo Banat. Mga tugang kaibanan niya to sa Engineering Department, si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Junel Cuba, mabalus kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Kolosas 1:13-14.